Pumasok ang litong babae sa banyo. Hindi niya alam na sa tabi niya ay isang lalaking may magandang katawan na nagtatanggal ng damit para maligo. Nang gustong gawin ng babae ang isang bagay, tila napansin ng lalaki na may mali. Pinatay niya ang shower at tumingin sa ibaba. Nakita ang mga paa ng isang babae na nakatayo sa labas. Agad na kinuha ng lalaki ang shower nozzle upang protektahan ang sarili. Sa sandaling ito, napansin din ng babae na may mali. Iniabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang lumapit. Sa sandaling bumukas ang kurtina, labis na natakot ang babae kaya hindi niya mapigilan ang sarili. Halos lumiit ang bahaging iyon ng lalaki at naging butil ng paminta. Nang masusing tiningnan, lumabas na ang taong ayaw nilang makita, ang lalaking nagngangalang Han Bisoo. Bilang isang sikat na scriptwriter na may obsessive-compulsive disorder, ang babaeng nagngangalang Oh Joo-in ay isang nangungunang idolo na bituin sa South Korea. Nagbida na siya sa mga pelikula at ang mga produktong pampaganda na kanyang iniendorso ay laging nauubos agad. Gayunpaman, ang pag-arte sa mga idolo na pelikula ay hindi lamang nangangailangan ng acting, kundi pati na rin ng hitsura. Habang tumatanda si Oh Joo-in, kung hindi siya agad magbabago ng imahe, sa hinaharap magiging isang flop na bituin siya at hindi na makakatanggap ng mga script ng pelikula. Kaya't lubos niyang naunawaan ang panganib na ito. Nang araw na iyon, kausap ni Oh Joo-in ang kanyang ahente sa kumpanya nang hindi sinasadya niyang makita ang script ni Han Bisoo na may napakabagong tema. Tiyak na magiging isang mainit na pelikula ito. Agad na napansin ito ni Oh Joo-in. Ito ang pinakamahusay na pagkakataon para sa kanya na magbago. Kaya bago magsimula ang paggawa ng pelikula, nag-apply siya ng makapal na makeup at hinanap si Han Bisoo. Naniniwala si Oh Joo-in na sa kanyang personal na pagkilos, sa kanyang magandang hitsura, at sa kanyang katayuan bilang isang nangungunang bituin, tiyak na madali niyang makukuha ang pangunahing papel. Gayunpaman, nang siya ay lumapit at ngumiti upang ipakilala ang sarili kay Han Bisoo, walang interes na tumayo si Han Bisoo at hiniling sa kanya na isara ang pinto. Ang sampal na ito sa mukha ay talagang hindi inaasahan. Nahihiyang isinara na lamang ni Oh Joo-in ang pinto. Matapos ayusin ang kanyang damdamin, ipinahayag ni Oh Joo-in ang kanyang intensyon kay Han Bisoo. Sinabi rin niya na nanalo siya kamakailan ng 2 Best Actress Awards at akala niya ay mapapaniwala niya si Han Bisoo. Para makasali siya bilang pangunahing aktres, hindi inaasahang hindi lang siya pinansin ni Han Bisoo. Sinabi pa niyang masyadong maganda si Oh Joo-in at hindi akma sa karakter sa bago niyang pelikula. Tinawagan pa nga niya ang producer sa harap ni Oh Joo-in at hiniling na ibang sikat na aktres ang kumuha sa papel. Labis itong ikinagalit ni Oh Joo-in. Upang mailabas ang galit sa kanyang puso, pumunta siya sa martial arts dojo at nag-ensayo ng boxing doon sa loob ng ilang oras. Akala ni Oh Joo-in wala na siyang pagkakataong gumanap sa bagong pelikula ni Han Bisoo, kaya nang makita niya itong ipinapalabas sa TV, agad siyang lumipat ng channel. Gayunpaman, ang buhay ay puno ng kawalang katiyakan at ang mga pangyayari ay mahirap hulaan. Ngayon, nagsisimula pa lang ang bagong pelikula ni Han Bisoo. Akala ko ay magiging maayos ang lahat, ngunit dahil sa script na nangangailangan na siya ay tamaan ng dugo, hiniling ng sikat na pangunahing aktres sa direktor na pansamantalang baguhin ang script. Naabot nito ang limitasyon ni Han Bisoo. Pagkapasok niya, agad niyang sinigawan ang direktor sa mukha. Plano sana ng direktor na hilingin sa kanya na igalang siya at palampasin ang pagkakataong ito. Ngunit hindi inaasahang direktang sinabi ni Han Bisoo na kulang siya sa profesionalismo. Bilang isang direktor, inayaan niyang idikta ng aktres ang kanyang gagawin. Galit na tumalikod ang direktor at umalis. Pagkatapos nito, pinuna naman ni Han Bisoo ang sikat na aktres dahil sa kakulangan ng pananagutan sa pag-arte. Sa komplikadong emosyonal na eksena ng pag-opera sa kaaway na pumatay sa kanyang ama, hindi lang niya ginawa ito ng pababaw. Gusto pa niyang baguhin ang script at ipaarte sa iba. May sasabihin sana ang aktres, ngunit sinabi ulit ni Han Bisoo, sa horror film, bakit ka nag-a-apply ng makapal na makeup? Sa huli, gusto mo bang umarte o gusto mo lang sumikat? Kung ganoon, iyan ay pagyurak sa gawa na isinulat ko ng buong puso. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil ang aktres. Sasaksakin sana niya si Han Bisoo, ngunit hindi inaasahang umiwas si Han Bisoo. Agad na bumagsak sa lupa ang aktres. Sinamantala rin ng aktres ang sitwasyon at nagkunwari na nasaktan. Nabalitaan ito ng mga reporter at agad na nag-post ng artikulo na pinupuna si Han Bisoo. Sinasabing sa set, bigla na lang nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Han Bisoo at hindi lang siya nagbanta ng kutsilyo kundi sinaktan din niya ang aktres. Sa sandaling iyon, mula sa pagiging sikat na scriptwriter, si Han Bisoo ay naging isang taong nambubuli. Sinabi pa ng mga nasa industriya na ang bagong pelikula ay nasa panganib na makansela. Kinailangan ni Han Bisoo na isantabi ang kanyang pagmamataas at direktang humingi ng tulong sa direktor. Bagaman nangako ang direktor na tutulungan siyang i-produce ang bagong pelikula, ang kondisyon ay kailangan niyang imbitahan si Oh Joo-in na gumanap bilang pangunahing aktres dahil siya lang ang interesado sa bagong pelikula ni Han Bisoo. Sa pagkakataong ito, nahirapan talaga si Han Bisoo dahil 3 beses na niyang tinanggihan si Oh Joo-in at kahit lumuhod pa siya, hindi sigurado kung papayag si Oh Joo-in sa kanyang kahilingan. Nang marinig ang dalawang salitang ilumuhod, agad na lumiwanag ang mga mata ng producer. Tinanong niya si Han Bisoo kung ang pagluhod ay bahagi sa kanyang plano o hindi. Ikinagulat ito ni Han Bisoo. Bago pa man makapag-react si Han Bisoo, agad na lumuhod ang producer upang ipakita kay Han Bisoo kung ano ang ibig sabihin ng marunong bumaluktot ang isang tao. Habang abala si Han Bisoo sa paghahanap ng paraan upang protektahan ang kanyang mga tuhod, nakatanggap din si Oh Joo-in ng balita sa kabilang banda. Lubos itong ikinatuwa niya. Malabo niyang nakita ang mukha ni Han Bisoo na nagmamakaawa sa kanya. Gayunpaman, may mas ikasisiya pa siyang mararanasan sa hinaharap. Sa araw na iyon, tulad ng dati ay nagbabrowse pa rin si Oh Joo-in ng mga paninda nang bigla siyang makatanggap
nakatanggap ng tawag mula sa isang real estate agent na nagsasabing sa wakas ay gusto nang ibenta ang bahay na noon pa niya pinapatingnan. Matapos marinig ni Ojuin, labis siyang natuwa. Dahil ang bahay na iyon ay naglalaman ng kanyang mga alaala mula pagkabata hanggang high school. Matapos mamatay ang kanyang ama, lumipat sila mula roon. Ang kanyang ina ay nagkaroon din ng intermittent amnesia. Matapos maging nangungunang bituin si Ojuin, lagi niyang pinapangarap na lumipat doon. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon. Kaya, agad na lumakad si Ojuin upang pirmahan ang kontrata sa pagbili ng bahay kasama ang may-ari ng bahay. Lumabas na siya pala ang ina ni Han Biso. Matapos magising si Han Biso mula sa isang aksidente sa sasakyan, lihim siyang nag-isip. Samantalang wala si Han Biso sa bahay, lihim siyang nakipag-ugnayan sa ahente upang ibenta ang bahay. Pagkatapos ay pinilit niya si Han Biso na bumalik sa tabi niya, ngunit alam din niya na hindi maganda ang ugali ni Han Biso. Kung ipapaalam niya sa kanya, kahit na malugi, tiyak na bibilhin niya itong muli. Kaya, hiniling niya na bago lumipat doon, panatilihing lihim ni Ojuin upang makalipat siya ng maayos. Bagaman walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Ojuin, hindi niya pa rin napigilan ang sarili. Lihim siyang pumunta doon at kinuhanan ng litrato ang bahay. Nang araw na iyon, samantalang nasa trabaho si Han Biso, lihim na tinawagan ng kanyang ina ang moving company. Pagkatapos, tinawagan naman niya si Ojuin na handa na mula pa noon. Matapos lumipat ang ina ni Han Biso, agad na lumipat si Ojuin. Pagkatapos, nakatanggap si Ojuin ng tawag mula sa kanyang ahente na sinasabing inanyayahan siya ng kumpanya ni Han Biso na gumanap bilang pangunahing aktres. Para kay Ojuin, ito ay tunay na doble-dobleng kaligayahan. Upang ipagdiwang, nagdesisyon si Ojuin at ang kanyang ahente na mag-inuman hanggang umaga. Nang tanungin ng ahente si Ojuin kung gusto niyang gumanap sa bagong pelikula ni Han Biso, sinabi ni Ojuin na bagamat pumapayag siya, kailangan pa ring isang tabi ni Han Biso ang kanyang dignidad at magmakaawa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, 3 beses na niyang tinanggihan ang isang nangungunang bituin na tulad niya. Sa kabilang banda, bumili si Han Biso ng ilang bote ng alak at pinuntahan ang kanyang matandang kaibigan, balak na maglasing upang kalimutan ang mga nakakainis na pangyayari nitong mga nakaraang araw. Kinabukasan, nagising siya mula sa kalasingan. Hindi pa nga niya napansin na nagbago na ang kanyang bahay. Sa isang malabo na pag-iisip, pumasok siya sa banyo para maligo. Resulta nito, nakita siya ng buo ni Ojuin. Mabuti na lang at nagkunwari si Ojuin na hindi nakakita upang mabawasan ang awkwardness. Pagkatapos, kinuha ni Ojuin ang kontrata sa pagbili ng bahay. Para patunayan na ipinagbili ng ina ni Han Biso ang bahay sa kanya, hiniling niyang basahin ito ni Han Biso at umalis kaagad. Sinabi ni Han Biso na hindi siya aalis at babayaran niya ng 4 na beses ang presyo para bilhin itong muli. Nang makita ni Ojuin na matigas ang ulo ni Han Biso, kinuha niya ang kanyang telepono at nagbanta. Kung hindi pa rin aalis si Han Biso, tatawagan niya ang mga reporter at sasabihin sa kanila na ang sikat na scriptwriter na si Han Biso ay isang stalker upang manatili siya sa trending topics. Nang makita ito ni Han Biso, napilitan siyang ihulog ang susi at umalis. Nang pumunta siya sa kumpanya upang kausapin ang producer tungkol sa pagresolba ng bagong pelikula, ipinakita sa kanya ng producer ang mga mainit na balita ng linggo. Hindi lang sinabi ng walang prinsipyong media na mayroon siyang tendensyang mambuli. Sinabi rin nila na masisira ang kanyang karera bilang scriptwriter. Sa ilalim ng pagigipit mula sa publiko, napilitan si Han Biso na sumang-ayon sa producer at personal na humingi ng tawad kay Ojuin. Nang kapalmukha na puntahan ni Han Biso si Ojuin, hindi pa rin niya maitapon ang kanyang pagmamataas at yumukod para humingi ng tawad kay Ojuin. Sinabi pa niya na ito ay isang pagkakataon na ibinigay niya kay Ojuin upang makipagtulungan sa isang sikat na scriptwriter. Labis na hindi nasisiyahan si Ojuin sa ganitong uri ng paghingi ng tawad. Gustong-gusto niyang suntukin siya na parang punching bag, kaya pinuri niya na ang bagong pelikula ni Han Biso ay napaka-interesante at tiyak na magiging blockbuster. Ngunit matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya siyang hindi na sumali. Ang biglaang pagbabago ng isip na ito ay nagbigay ng sakit sa ulo kay Han Biso. Sa desperasyon, napilitan si Han Biso na isantabi ang kanyang pagmamataas at yumukod. Nang humingi na sana siya ng tawad kay Ojuin, biglang nakatanggap ng tawag si Ojuin mula sa nursing home. Sinabing biglang nagkasakit ang kanyang ina at hindi na makontrol ng ospital. Labis na natakot si Ojuin nang marinig ito. Sa kanyang pagmamadali, nahulog niya ang kanyang susi ng kotse sa lupa. Nang makita ito ni Han Biso, kusa niyang pinulot ang susi at dinala si Ojuin sa nursing home. Pagdating sa nursing home, agad na niyakap ni Ojuin ang kanyang ina at malumanay na inaliw. Sa puntong ito ay huminahon ang kalooban ng kanyang ina. Gayunpaman, lumalala pa rin ang kalagayan ng kanyang ina. Kailangang manatili si Ojuin upang alagaan siya hanggang hating gabi. Nang makita ni Han Biso na huminahon na ang ina ni Ojuin, tahimik siyang umalis. Sa oras na ito, nakahanap na rin ang assistant ni Han Biso ng bahay na katulad ng dati niyang tinitirhan. Matapos ang isang araw na pagkakakilala, naramdaman ni Ojuin na hindi naman pala kaswal si Han Biso tulad ng sinasabi ng media. Kaya, pumunta siya sa video store para hanapin si Han Biso. Sinabing maaari siyang pumayag na gumanap bilang pangunahing bida sa bago nitong pelikula. Ngunit kailangan muna niyang basahin ang script ng unang 4 na episode bago magdesisyon. Natuwa si Han Biso nang marinig ito. Sinabi niyang kung hindi maganda ang kwento, putulin na lang ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, mahirap hulaan ang mga bagay-bagay sa buhay. Gaano man siya kumpiyansa ngayon, ganoon din siya kalungkot kinabukasan. Dahil lumipat siya sa bagong bahay, ngayon ay hindi na siya makasulat ng kahit isang salita. Iniisip ang mga ipinangako niya kay Ojuin. Ngayon ay nararamdaman ni Han Biso na manhid ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos, pumasok ang assistant at nang makita na hindi makasulat ng pamagat si Han Biso,
Biso, agad niya itong tinawanan. Siguro raw ay nawala na ang kanyang talento. Galit na sinuntok ni Han Biso ang assistant, pagkatapos ay pinalabas niya ito. Gayunpaman, matapos ang isang umaga ng pagsusuri mula sa assistant, naramdaman niya na ang isang taong may phobia sa pagbabago at obsessive-compulsive disorder tulad ni Han Biso ay makakasulat lamang sa isang pamilyar na espasyo. Kaya, walang hiyang pinuntahan ni Han Biso kasama ang kanyang assistant si Oh Joo-in. Sa labas, sinabi nilang dumating sila upang hanapin ang mga bagay na nakalimutan sa loob. Ngunit sa totoo lang ay gusto nilang magsulat ng script sa isang pamilyar na lugar. Tunay nga, pagkaupo pa lang ni Han Biso, dumaloy na ang inspirasyon na parang bukal. Kahit habang nagtatype, iginagalaw niya ang kanyang kaakit-akit na katawan. Sa oras na ito, ang ahente ni Oh Joo-in ay pinipilit pa rin siyang talikuran ang bagong pelikula ni Han Biso dahil ang imahe ni Oh Joo-in ay nakatuon sa komedya. Kung gaganap siya sa isang horror film, nag-aalala siyang tatapusin ng mga kumpanya ng kosmetiko ang kanilang kontrata sa representasyon kay Oh Joo-in. Gayunpaman, sa kabila ng panghihikayat ng ahente, nanatili pa rin ang desisyon ni Oh Joo-in. Pumayag na lang ang ahente. Sa kabilang banda, tinulungan ni Kang Hae-jin si Han Biso na magtago habang umiinom kasama ang assistant sa labas. Nalasing sila at nakatulog ng magkasama, ganap na nakalimutan ang layunin ng kanilang biyahe. Hindi pa nga nila narinig ang tawag mula kay Oh Joo-in hanggang sa lumapit ang assistant. Nang matuklasan ng assistant ang mensahe, agad na nagising ang dalawa at mabilis na pumunta kay Han Biso upang tulungan siyang magligpit ng kanyang mga gamit at tumakas. Pagdating nila sa pinto, narinig nila ang boses ni Oh Joo-in. Agad na pinilit ni Kang Hae-jin na magtago sila, pagkatapos ay bumaba upang harangan ang ilang pares ng sapatos. Ngunit paano niya ito maitatago? Tiningnan ni Oh Joo-in ang takot na mukha ni Kang Hae-jin, naamoy ang alak sa kanyang katawan at nakita ang mga sapatos sa sahig. Agad na napansin ni Oh Joo-in na may mali. Matapos maghanap, tiyak nga na natagpuan niya si Han Biso sa banyo kasama ang tatlong tao. Para silang mga batang nagkamali, naghihintay na turuan ni Oh Joo-in. Sinabi ni Oh Joo-in na kung tatawagan niya ang pulis, ngayon ay nambubulabog sila sa pribadong ari-arian. Gayunpaman, sinabi ni Han Biso na ang dahilan kung bakit sila nanatili ng matagal ay dahil gusto nilang matapos ang script sa lalong madaling panahon upang makapagdesisyon siya kung gaganap siya bilang pangunahing bida o hindi. At may inspirasyon lang siya sa kwartong iyon. Ito ay isang win-win situation. Pagkatapos sabihin iyon, bumuntong hininga siya at sinabing malapit na siyang matapos. Hindi inaasahang ang mga salitang ito ay hindi maipaliwanag na nakaantig kay Oh Joo-in. Nang malito si Oh Joo-in, agad na hiniling ni Han Biso sa assistant na ilipat ang printer sa loob. Matapos ang maraming oras ng pagsisikap, sa wakas ay natapos ni Han Biso ang script ng episode 4. Nagulat si Oh Joo-in sa bilis na ito. Upang patunayan ang kanyang gawa, inanyayahan ni Han Biso si Oh Joo-in na pumasok at basahin ito. Nang makita ni Han Biso ang seryosong dedikasyon ni Oh Joo-in, naramdaman niyang maganda talaga ang kanyang gawa. Ngunit sa sumunod na sandali, hiniling ni Oh Joo-in na baguhin niya ang lahat mula sa unang episode. Ang dahilan ay dahil ang plot ay tungkol sa pagpatay at dugo na masyadong nakakatakot. Naguluhan si Han Biso dahil dito. Isa siyang scriptwriter na dalubhasa sa horror films, hindi dark horror. Gusto ba niya siyang magsulat ng romance film? Naisip ni Han Biso na napakawalang saysay ni Oh Joo-in, ngunit hindi siya pinansin ni Oh Joo-in. Sinabi niyang hindi siya aarte kung hindi niya babaguhin. Galit na umalis si Han Biso dala ang kanyang laptop sa gabi. Pagkatapos malaman ang balita, agad na pinuntahan ng producer si Han Biso sa restaurant at sinabi sa kanya na huwag maging matigas ang ulo. Pagkatapos ng lahat, maliban kay Oh Joo-in, wala nang gustong makipagtulungan kay Han Biso. Nag-aksaya ng maraming pagsisikap ang producer para liwanagan si Han Biso. Sa daan pa uwi, tiningnan ni Han Biso ang ad ni Oh Joo-in. Sa kanyang puso, malabo niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Kaya kinabukasan ng umaga, dumalo siya sa premiere ng bagong pelikula ni Oh Joo-in. Gusto niyang humanap ng pagkakataon upang humingi ng tawad sa kanya ng maayos. Ngunit pagkapasok niya sa entablado, inihayag ni Oh Joo-in na ang susunod niyang pelikula ay ang kanyang espesyalidad. Naguluhan si Han Biso sa ilalim ng entablado. Pagkatapos, nakatanggap din si Oh Joo-in ng balita na pumunta si Han Biso sa premiere para hanapin siya at humingi ng tawad. Sobrang natuwa si Oh Joo-in. Sa sandaling ito, naghahanap pa rin si Han Biso ng paraan upang makapagpahinga. Sa labas ng banyo, ngunit nang lumabas si Oh Joo-in, nagkunwari si Han Biso na walang pakialam. Lumapit siya at pinuna si Oh Joo-in, kung napili mo na ang pelikulang gusto mo, bakit mo pa rin ako pinapabago ang mga horror scene sa bagong script? Ang sinabi mo ba noon na gusto mong makipagtulungan sa akin ay pawang pagkukunwari? Sa sandaling ito, biglang may lumapit na reporter at sinabing may kakaiba sa kanilang usapan. Hiniling ni Oh Joo-in sa reporter, wag mong i-post ang usapan namin kanina. Ngunit sinabi ng reporter na, iyon ang kanyang kabuhayan, ang kanyang tungkulin. Hindi na nakapagpigil si Han Biso sa tabi. Nagalit siya sa reporter at tinawag itong immoral na reporter o binabantaan ang mga artista at binabaluktot ang katotohanan. Hindi nakapagtataka na ang kinakain nila ay mas mabaho pa kaysa sa banyo. Galit na tumalikod ang reporter at umalis. Tiningnan ni Oh Joo-in si Han Biso sa kanyang harapan at walang magawa niyang sinabi. Hindi lang ang collaboration ang nakansela, kundi sumabog din ang isang iskandalo. Masaya ka na ba? Sa sandaling ito, napagtanto din ni Han Biso ang kanyang pagkakamali. Sa simula, hindi ganoon ang kanyang layunin sa pagpunta rito. Mukhang magiging trending topic na naman ito. Gaya ng inaasahan, pagkalabas ni Han
Biso, bumaha na sa internet ang mga negatibong balita tungkol sa kanya. Naalala niya ang bigong mukha ni Oh Jo-in kanina at ang galit na tingin ng producer sa kanya, labis siyang nagsisisi. Nang hindi namamalayan, napunta siya sa pinto ng bahay ni Oh Jo-in. Gusto niyang pindutin ang doorbell at pumasok upang humingi ng tawad. Ngunit pagkatapos mag-isip, kahit pa magpakumbaba siya ngayon, hindi siya sigurado na mapapatawad siya. Kaya, wala siyang magawa kundi bumalik at humiga sa kutson ng may pagkabigo. Ngunit sa sumunod na sandali, dinalhan siya ng kanyang assistant ng isa pang magandang balita. Lumabas na ipinost ni Oh Jo-in sa online ang balita tungkol sa kanyang desisyon na gumanap sa kanyang bagong pelikula. Sobrang natuwa si Han Biso. Agad niyang tinawagan si Oh Jo-in at sinabing gusto niyang personal na pasalamatan siya. Pagkatapos nilang magkita, nalaman ni Han Biso na dahil sa kanya, nagpuyat si Oh Jo-in sa pagbabasa ng script at para alisin ang mga negatibong balita tungkol sa kanya. Napilitan si Oh Jo-in na pumayag sa isang eksklusibong panayam sa immoral na reporter na iyon. Nakita ni Han Biso na binaliwala ni Oh Jo-in ang mga nakaraang sama ng loob. Kundi tinulungan siya, muntik nang maiyak si Han Biso sa sobrang pagkakagulat. Naisip niyang pasalamatan ang 18 henerasyon ng ninuno ni Oh Jo-in para makasulat ng pinakamagandang script. Para mapanalunan si Oh Jo-in, nagpa siya si Han Biso na umupa ng isang silid sa bahay nito para magtrabaho. Dahil doon lang niya mararamdaman ang pinakamagandang inspirasyon. Nang makita ang katapatan ni Han Biso, umayag si Oh Jo-in sa kanyang kahilingan. Ngunit para hindi magkagulo ang kanilang buhay, gumawa si Oh Jo-in ng isang kasunduan sa pamumuhay. Ang layunin ay sugpuin ang pesting superioridad na pakiramdam ni Han Biso. Ang pinakamahalaga ay mula ngayon, dapat gawin ni Han Biso ang lahat para kay Oh Jo-in. Bagaman naramdaman ni Han Biso na may mali para makagawa ng pinakamahusay na akda, si Han Biso ay walang magawa kundi makipagkompromiso at pumirma sa kasunduan. Upang matapos ang pagsusulat ng script sa lalong madaling panahon, lumipat si Han Biso kinabukasan. Dahil sa kanyang takot sa mga bagong bagay, sinprean ni Han Biso ng disinfectant ang buong silid. Pagkatapos ay pinunasan mula sa itaas pababa, mula sa loob palabas, nang hindi iniiwanan ang isang hibla ng buhok. Kahit ang posisyon ng computer ay kailangang eksaktong-eksakto, kahit isa na pagkahilig ay nakakabwisit sa kanya. Nang bumalik si Oh Jo-in, nagbago na ang hitsura ng bahay. Naging mas maayos, mas maliwanag at mas elegante ang bahay. Ang mga gamit sa refrigerator ay maayos na nakaayos at ang mga sticky notes ay maingat na binalot ng proteksyon na layer. Ang problema lang ay nawala na ang lahat ng gamit niya. Nang tanungin niya, nalaman niyang inilipat ni Han Biso ang mga gamit sa bodega. Bagaman galit na galit si Oh Jo-in, nang marinig niyang nangako si Han Biso na lilipat siya at tutulungan siyang ibalik ang dating itsura ng bahay, hindi na niya pinansin. Nang oras na ng hapunan, nag-order siya ng pagkain sa bahay at umorder na rin para kay Han Biso. Nang makita ito ni Han Biso, hindi lang siya nagpasalamat kay Oh Jo-in, kundi sinaway pa niya ito sa sobrang pagbubukas ng pinto. Paano kung makita ng immoral na reporter at i-post na magkasama tayong nakatira? Sinabi ni Oh Jo-in na magiging maingat siya sa susunod at pagkatapos ay inabot sa kanya ang pagkain. Bagaman gutom na si Han Biso at kumakalam na ang kanyang tiyan, matigas pa rin ang kanyang ulo at ayaw niyang tanggapin ang pagkain. Galit na galit si Oh Jo-in na itinuring niya si Han Biso na parang punching bag at doon niya ibinuhos ang kanyang galit. Ngunit simula pa lang ito, maghapon si Oh Jo-in na sumusuntok sa punching bag nang maligo na sana siya. Nakasalubong niya si Han Biso sa pintuan ng banyo. Nagkatinginan ang kanilang mga mata. Walang galang si Han Biso. Pumasok siya muna at iniwan si Oh Jo-in sa labas. Hindi niya mapakalma ang sarili. Ngayon, sa wakas ay nalaman niya na ang mabilis niyang pagpayag na magkasama ay isang pagkakamali. Alam ng lahat ng naligo na hindi mo pwedeng isuot ang basa mong damit. Ngayon, iyan ang nararanasan ni Han Biso. Kaya naisip niya ang isang paraan. Sumigaw siya ng ilang beses sa labas. Nang masiguro niyang walang nakarinig, tumakbo si Han Biso na nakabalot sa tuwalya. Hindi niya inaasahan na tatawagin siya ni Oh Jo-in. Sobra siyang natakot na muntik nang maputol ang kanyang sinturon. Sa kabutihang palad, tinakpan ni Oh Jo-in ang kanyang mga mata. Nagkunwari si Oh Jo-in na hindi niya nakita si Han Biso para maiwasan ang awkwardness. Nang malaman niyang na-sprain ang baywang ni Han Biso, buong pagmamahal niya itong tinanong kung gusto niyang magpahid ng kaunting ointment. Bagaman iginiit ni Han Biso na hindi na kailangan at nagpasalamat sa kanya, nang makita niya ang ointment sa labas ng pinto, inihilam pa rin niya ito. Sa sandaling ito, bumisita na si Oh Jo-in sa nursing home para sa kanyang ina. Dahil sa pagbuti ng kanyang kalagayan, iminungkahi ng kanyang ina na umuwi at manatili doon ng ilang araw. Labis na natuwa si Oh Jo-in nang marinig ito. Upang hindi mapahiya ang isang taong may takot sa mga bagong bagay tulad ni Han Biso, agad na sinabi ni Oh Jo-in sa kanya pagbalik niya na darating ang kanyang ina para manatili ng ilang araw. At sinabihan niya si Han Biso na lumipat ng ilang araw dahil pansamantala niyang sisiluin ang kwarto ni Han Biso na maging katulad ng dati noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Nang marinig ito, hindi lamang handang pumayag si Han Biso, kundi tinulungan pa niya si Oh Jo-in na ayusin ang silid para magmukhang mas katulad ng dati. Sabay pa silang naglagay ng mga larawan ni Oh Jo-in. Nang matapos nilang linisin ang bahay, gabi na. Ang pananaw ni Oh Jo-in sa obsessive-compulsive disorder ni Han Biso ay nagkaroon din ng malaking pagbabago. Kinabukasan, bumalik ang ina ni Oh Jo-in sa matagal na niyang hindi nakitang bahay. Ang magagandang alaala ng nakaraan ay agad na bumalik sa kanyang isipan. Labis siyang naantig na umiyak siya. Kasabay nito, si Han Biso, na tumutulong sa tindahan ng record ng isang kaibigan, ay nakakita ng gitara sa entablado. Agad siyang ginanahan sa pagsusulat, kaya ibinaba niya ang gitara at agad na tumakbo pa uwi. Gaya ng inaasahan, dahil lumipat na si Han Biso, hindi siya makasulat kahit isang letra. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka
baka, nagpa siya si Han Biso na palihim na bumalik sa kanyang dating silid. Gaya ng inaasahan, pagkaupo niya, tila binigyan siya ng lakas at patuloy na dumarating ang inspirasyon. Hindi mapigilan ang magagandang ideya. Hindi niya namalayan, umaga na pala. Nakalimutan niyang nasa bahay pa pala ang ina ni Oh-jo-in. Nang makita siya ni Oh-jo-in, saka palang nakapag-react si Han Biso. Patay na. Habang nag-aalala silang nagliligpit ng mga gamit, biglang narinig ang boses ng ina ni Oh-jo-in mula sa likuran. Kinilabutan sila. Nang lumingon sila, lumabas na inakala ng ina ni Oh-jo-in na si Han Biso ang kanyang asawa. Pagkatapos, masayang inihanda ng ina ang mesa para kay Han Biso. Gumawa ng masarap at sikat na kimchi para mas makakain si Han Biso. Nagpakita pa ang ina ng pagmamahal sa harap ni Oh-jo-in na labis na ikinahiya nila. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa isang self-service music store. Pagkatapos magmasid sa paligid, may kumpiyansang kinuha ni Han Biso ang gitara. Sinabi niyang gusto niyang tugtugin ang paboritong kanta ng ina ni Oh-jo-in. Nang sabihin ng ina ni Oh-jo-in na gusto niyang marinig ang kantang Ishampo Fairy, agad na sinabi ni Oh-jo-in kay Han Biso na huwag niyang pahirapan ang sarili. Ngunit sinabi ni Han Biso sa kanya na huwag siyang maliitin dahil mas mahusay siya kaysa sa iniisip niya. Gaya ng inaasahan, hindi lang mahusay tumugtog si Han Biso, kundi napakalambing at napakapino pa ng kanyang boses. Sa nakita niyang eksena sa harapan niya, nagulantang si Oh-jo-in. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng tawag si Oh-jo-in mula sa kanyang ahente. Sinabihan siyang pumunta agad sa kumpanya ng teknolohiya para pag-usapan ang pagpapalawig ng kontrata sa pag-promote ng brand. Binigyang diin pa na sa pagkakataong ito, ang kinatawan ng economic brand mismo ang mamamahala, kaya kailangan niyang personal na dumalo sa panayam. Gayunpaman, nag-alinlangan si Oh-jo-in dahil hindi niya mapakali ang kanyang ina. Nang marinig ito ni Han Biso, agad siyang nag-alok na tulungan siyang alagaan ang kanyang ina. Tutal, tinatawag na si Han Biso na tatay sa halos kalahating araw, kaya dapat lang siyang managot. Nang makita ni Oh-jo-in na magkasundo si Han Biso at ang kanyang ina, lumabas siya ng may kapayapaan ng isip. Nang dumating siya sa punong tanggapan ng kumpanya ng teknolohiya, nalaman niyang bata pa ang kinatawan ng brand. Siya pala ang kanyang kababata. Si Eugene pala ang kanyang pangalan, ang tagapagmana ng pamilyang mayaman. Magkaibigan sila noong high school. Bagaman may lihim na pagtingin si Eugene kay Oh-jo-in noon, hindi pa niya ito nakakapagtapat dahil kailangan niyang mag-aral sa ibang bansa. Lihim lang siyang gumuhit ng larawan para kay Oh-jo-in bilang alaala. Pagkatapos bumalik sa bansa, nagkataon na naging brand manager siya na kinakatawan ni Oh-jo-in. Kaya, agad siyang humingi sa kanyang assistant na makipag-ugnayan kay Oh-jo-in. Pagkatapos ng pag-expire ng lumang kontrata, pipirmahan niya ang isa pang sikat na aktres. Ngunit patuloy pa rin na pinili ni Eugene si Oh-jo-in. Bukod pa rito, itinaas pa niya ang posisyon ni Oh-jo-in bilang brand representative sa Global Ambassador. Bagaman hindi maintindihan ni Oh-jo-in kung bakit si Eugene. Nagulat si Oh-jo-in sa ginawa ni Eugene, ngunit nabigay ito sa kanya ng karangalan. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, sinamantala ni Eugene ang pagkakataon na imbitahan si Oh-jo-in sa kanyang bahay para uminom. Habang nasa daan, patuloy silang nagkukwento ng mga nakakatawang karanasan noong nakaraang taon. Pagdating nila sa bahay, nagulat si Oh-jo-in. Hindi niya inaasahan na ganoon kaganda ang pagkakadekorasyon ni Eugene sa kanyang bahay. Inilagay pa niya ang mga larawang iginuhit niya para kay Oh-jo-in noon sa pinakanakikitang lugar. Lubos na naantig si Oh-jo-in dito. Upang maibalik ang magagandang alaala sa pagitan nila, si Eugene pa mismo ang nagluto at naghanda ng lemon wine para kay Oh-jo-in. Gayunpaman, maling akala ni Oh-jo-in na ang lahat ng ginawa ni Eugene para sa kanya ay tanda lamang ng pagiging hospitable sa isang malapit na kaibigan. Bagaman sa kanilang pag-uusap palaging ipinapakita ni Eugene, may espesyal na damdamin si Han Biso kay Oh-jo-in, ngunit hindi pa rin napapansin ni Oh-jo-in. Kasabay nito, sumasayaw si Han Biso sa nanay ni Oh-jo-in sa bahay. Pagkatapos umuwi, hindi sinasadyang nakita ni Oh-jo-in ang nakakaantig na eksenang ito. Sa isang malabong estado, tila naramdaman ni Oh-jo-in na nasa tabi niya ang kanyang ama. Hindi inaasahan na si Han Biso, na hindi magaling magsalita, ay mayroon ding ganoong mapagpakumbabang panig. Ito ang nagpaiyak kay Oh-jo-in. Nang makatulog ang kanyang ina, bumili si Oh-jo-in ng 2 lata ng alak para kay Han Biso. Pinasalamatan siya sa pag-aalaga sa kanyang ina sa buong araw at sa pagbibigay ng hindi pa nararanasang kaligayahan sa kanyang inang may Alzheimer. Gayunpaman, hindi inakala ni Han Biso na ito ay kanyang nagawa dahil sa tanghali. Nang makita ng ginang ang music box, nagising na siya, ngunit nagkunwari lang siyang tulog dahil nahihiya. Sumabay lang siya sa ginang. Nang marinig ni Oh-jo-in ang mga salitang ito, agad siyang naantig. Bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang lalaking nasa harapan niya. Kinabukasan, pagkatapos ihatid ang ina ni Oh-jo-in, nakita ni Han Biso sa mailbox ang isang liham na isinulat ng isang fan para kay Oh-jo-in. Kinuha niya ito at ibinigay kay Oh-jo-in. Ngunit walang address o pangalan sa sobre. Nang buksan niya ito, natigilan si Oh-jo-in sandali. Sa loob ay isang punit-punit na larawan ni Oh-jo-in at mga salitang nagmumura kay Oh-jo-in. Ngunit hindi ito pinansin ni Oh-jo-in. Pagkatapos ilagay sa kabinet, nagpunta si Oh-jo-in sa kumpanya para sukatin ang damit na isusuot niya sa seremonya ng parangal. Matapos kumpirmahin, kukunin ng stylist ang damit at ayusin ito. Ngunit tinawag siya ni Nancy. Sinabi niyang ibigay sa kanya
naman niya ang damit at mas magiging madali kung susukatin ito ni Oh Jo-in sa bahay sa gabi. Ngunit sinabi ng stylist na gusto rin niyang sumama sa kanila para walang makaalam na magkasama sila ni Han Biso. Kaya, nagbigay ng dahilan si Oh Jo-in na ayaw niyang mag-overtime ang bagong stylist na hindi pa matagal na nagsisimula. Bagaman sa labas ay pumayag ang stylist, pagkaalis nila, agad na lumabas ang kanyang pagkabigo at mapanuksong ekspresyon. Pagsapit ng gabi, nagme-memorize si Oh Jo-in ng kanyang linya para sa seremonya ng parangal sa sopa. Sa sandaling ito, lumapit si Han Biso at pinaalalahanan si Oh Jo-in na mag-ingat sa seremonya dahil ang sumpa sa liham ay nagsasabing ibabagsak ka sa kailaliman sa pinakamaliwanag na sandali na malinaw na tumutukoy sa seremonya ng parangal. Malinaw na hindi pinansin ni Oh Jo-in ang kanyang mga sinabi. Kinabukasan, habang naghahanda si Oh Jo-in ng kanyang damit sa dressing room, biglang pumasok si Han Biso. Nang makita niya si Oh Jo-in na kasing ganda ng isang diwata na lumilitaw sa harapan niya, agad na kumulo ang kanyang puso. Ganap niyang nakalimutan na siya ay narito upang hanapin si Oh Jo-in. Nang makapag-react siya, saka pa lang niya napagtanto na narito siya para babalaan si Oh Jo-in na mag-ingat dahil palagi niyang nararamdaman na may masamang tao na nagtatago sa tabi ni Oh Jo-in. Kaya, pagkatapos suriin ang bawat sulok, umalis siya ng may kapayapaan ng isip at kasabay nito, dumating din si Eugene na may dalang regalo para kay Oh Jo-in. Sa kanilang pag-uusap, biglang nabanggit ni Eugene ang stylist. May pakiramdam si Oh Jo-in na nakita na niya ang stylist sa kung saan, ngunit wala siyang matandaan. Sinabi ni Eugene sa kanya na huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Bilang isang top star, marami na siyang nakilala, paano niya matatandaan silang lahat. Sumang-ayon din si Oh Jo-in. Hindi nila inaasahan na ang kanilang pag-uusap ay hindi sinasadyang narinig ng stylist sa labas ng pinto at ito ay labis na ikinagalit niya. Kaya naman, nang hindi nakatingin si Oh Jo-in, palihim siyang naglagay ng kaunting pampatulog sa inumin. Pagkatapos ng unang award ceremony, nang bumalik si Oh Jo-in para magpahinga, nagkunwari ang stylist na nagmamalasakit at binigyan si Oh Jo-in ng inumin. Ang hindi mapaghihinalaang si Oh Jo-in ay sumipsip lamang ng kaunti at agad na nakatulog. Nang magising siya, nakatali na ang kanyang dalawang kamay. Sa puntong ito, ipinakita ng stylist ang kanyang masamang mukha. Tinanong niya si Oh Jo-in, bakit binigyan kita ng napakaraming pagkakataon, ngunit hindi mo pa rin ako matandaan? Ang mga salita ng stylist ay nagpanginig kay Oh Jo-in sa takot. Umiyak siya at nagmakaawa sa stylist na patawarin siya. Ngunit hindi lang siya pinansin ng stylist, tinakpan pa niya ang kanyang bibig at kinalagad siya sa isang maliit na silid. Sinabi niya kay Oh Jo-in na gusto lang niyang bumagsak si Oh Jo-in sa pinakamaliwanag niyang panahon. Sa puntong ito, malapit nang magsimula ang ikalawang award ceremony, ngunit hindi mahanap ng mga staff si Oh Jo-in habang naghahanap sila sa paligid. Nagulat si Han Biso nang makita ang stylist na lumabas na dala ang damit ni Oh Jo-in. Bigla niyang naramdaman na may mali kaya agad siyang tumakbo papunta sa dressing room para maghanap. Sigurado nga, nakita niya si Oh Jo-in sa maliit na silid. Sa sandaling iyon, nakahandusay na siya sa sahig. Agad na binuhat ni Han Biso si Oh Jo-in at inilabas, pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap sa kanyang mga bisig. Natatakot na baka dumanas pa siya ng higit pang pagdurusa. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nasaksihan ni Eugene na papalapit. Kahit na medyo naramdaman niyang labis siya, agad siyang lumapit para tingnan. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang staff at hinimok si Oh Jo-in na dumalo sa award ceremony sa lalong madaling panahon. Labis na ikinagalit nito si Han Biso. Tumayo siya at nakipagtalo sa staff. Nakita ito ni Oh Jo-in at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Han Biso. Sinabi ni Oh Jo-in na trabaho niya iyon at huwag nang pahirapan ni Han Biso ang ibang tao. Nang makita ang dalawa na nagmamalasakitan, nakaramdam si Eugene ng hindi maipaliwanag na pagkainggit. Kinabukasan, pumunta si Oh Jo-in sa istasyon ng pulisya para makipagkita sa stylist. Doon lang niya nalaman na ang stylist ay naging tapat na tagahanga niya simula pa noong nagsisimula pa lang ito sa karera. Dahil sinabi ni Oh Jo-in sa stylist na gusto niyang makipagtulungan dito. Sa loob ng maraming taon, sinikap ng stylist na mapalapit kay Oh Jo-in. Ngunit nang matupad ang kanyang pangarap, nalaman niyang nakalimutan na siya ni Oh Jo-in. Kaya nagalit siya at ginawa ang mga matinding bagay na iyon. Pagka-uwi niya, ikinuwento ni Oh Jo-in kay Han Biso ang nangyari. Hindi niya talaga maintindihan kung paano kayang sirain ng isang tao ang sarili niya dahil sa mga walang saysay na bagay na iyon. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagkaroon si Han Biso ng ibang damdamin kay Oh Jo-in. Hindi lang siya nagkusang gumawa ng gatas para kay Oh Jo-in, kundi nagkaroon pa siya ng halusinasyon habang natutulog. Agad siyang natakot sa mga panunukso ni Oh Jo-in at gumulong palabas ng kama. Dahil puno ng Oh Jo-in ang kanyang isip, nang buksan niya ang computer, puro larawan ni Oh Jo-in ang nakita niya. Hindi na niya talaga makayanan. Gustong uminom ni Han Biso ng tubig para mahimasmasan, ngunit ang anino ni Oh Jo-in ay nasa lahat ng dako. Kahit nasa sahig siya o bumaling, hindi siya makawala sa mga bisig ni Oh Jo-in. Natakot si Han Biso na gusto na lang niyang hanapin ang kanyang ina. Hanggang sa lumabas si Oh Jo-in mula sa banyo, doon lang siya natauhan. Nahihiya siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Nang araw na iyon, nang umuwi si Han Biso, bigla niyang nakita ang kanyang ina na nakatayo sa labas ng bahay naghihintay sa kanya. Labis itong nagpakaba kay Han Biso dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina na kasama niya si Oh Jo-in. Kaya nang tanungin siya ng kanyang ina, itinago pa rin niya ang kanyang tinitirhan. Hindi niya inaasahan na nalaman pala ng kanyang ina mula sa kumpanya ng movers. Napilitan siyang magsinungaling na pinaupahan lang sa kanya ni Oh
Jo-in ang bahay. Ngunit paano maitatago ni Han Biso ang maliit na panlilinlang na ito sa kanyang ina? Sa simula, gusto lang niyang tingnan ang kanyang anak, ngunit ngayon ay naging isang pribadong investigador siya. Sinimulan niyang hanapin ang mga pahiwatig tungkol kay Jo-in sa lahat ng dako. Bagaman sinubukan ni Han Biso na pigilan siya, nakita pa rin ng kanyang ina ang mga litrato ni Jo-in sa kanyang silid. Naisa nang magpaliwanag ni Han Biso nang biglang bumukas ang pinto sa labas. Sumilip ang kanyang ina sa bintana at natuklasan ang sikreto, na magkasama palang nakatira ang kanyang anak at si Jo-in. Kaya, umupo siya at tinanong si Jo-in kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Jo-in na dito lang si Han Biso nakakakuha ng inspirasyon para magsulat, kaya para makuha ang screenplay, sa lalong madaling panahon, pinaupahan niya si Han Biso ng isang silid. Malinaw na ayaw marinig ng kanyang ina ang sagot na ito. Mas gusto niyang malaman kung nagde-date ba ang dalawa. Pagkatapos ng sabay nilang pagtanggi, walang nagawa ang kanyang ina, kundi ang matalinong umalis kinabukasan. Kinuha ng nanay ni Han Biso ang nanay ni Jo-in sa tindahan ng instrumentong pangmusika ng isang matandang kaibigan. Habang masigla silang nagkukwentuhan, biglang naalala ng nanay ni Jo-in na nakatira din malapit ang kanyang anak. Para maipagmalaki na may celebrity sa kanilang bahay, tinawagan niya si Jo-in at inanyayahan ito. Hindi niya inaasahan na pagkatapos matanggap ang tawag, isasama din ni Jo-in si Han Biso doon. Nagulat ang dalawang ina nang makita ito. Hindi nila akalain na magkakakilala ang lahat sa silid na ito. Kaya, nagkunwari ang dalawang ina na lumabas para pag-usapan ang kanilang pagsasama. Pagkapasok nila, nagkunwari ang dalawang ina na galit at gustong paghiwalayin ang dalawa na nagpakaba sa kanila sa buong gabi. Ang totoo, ang layunin ay paglapitin sila. Kinabukasan, totoo nga, natanggap ni Jo-in ang tawag mula sa kanyang ina na iniimbitahan siyang makipag-date. Sinabi ng kanyang ina na ang makakadate niya ay ang anak ng isang kakilala nito na matangkad, malakas at napakagwapo. Sa simula, gusto sanang gamitin ni Jo-in si Han Biso bilang dahilan para makaiwas, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang ina. Sinabi nito na ayos lang kung nailang siya dahil kay Han Biso. Walang nagawa si Jo-in kundi pumayag. Pagdating niya sa lugar ng date, doon niya lang nalaman na si Han Biso pala ang kanyang makakadate. Lumalabas na nagkasundo ang kanilang mga ina. Ngayon na naroroon na sila, dumaan na lang sila sa buong proseso ng isang date. Matapos ang malalim na pag-uusap ng dalawa, unti-unting lumalapit ang kanilang mga puso sa isa't isa at lumalalim din ang kanilang pagmamahalan. Nag-alok si Han Biso na pumunta sa music room para pakinggan ang kanyang sikat na kanta. Sa maliit na espasyo na ito, hindi maiwasang sumayaw ng dalawa sa tugtog. Mas mukhang kaakit-akit si Jo-in. Hindi rin maiwasang umamin ni Han Biso kay Jo-in. Sinabi niya na dati, pinili niyang makasama si Jo-in para makasulat. Ngunit mula nang makulong si Jo-in sa maliit na silid, umibig na siya kay Jo-in. Pagkatapos marinig ito, hindi agad sumang-ayon si Jo-in. Sa halip, sinabi niya kay Han Biso na bigyan siya ng kaunting panahon para makapag-isip. Kasabay nito, natuklasan ng walang prinsipyo na reporter ang kanilang pagsasama. Para makuha ang kanyang EI bonus sa pagtatapos ng taon, malapit na niyang ilabas ang malaking balitang ito sa front page. Nang malaman ito ni Eugene, upang protektahan ang babaeng mahal niya, buong tapang siyang pinuntahan ang walang prinsipyong reporter at sinabing huwag mag-publish ng kung anong-anong balita tungkol sa kanilang brand ambassador. Kung hindi ay kakasuhan siya ng paninirang puri at ay dedemanda siya hanggang sa mawalan siya ng lahat at sinabi rin niyang nakikipag-date siya kay Jo-in. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Eugene sina Jo-in at Han Biso. Sinabi niya sa kanila na natuklasan ng walang prinsipyong reporter ang kanilang pagsasama. Para hindi maapektuhan ng eskandalo ang brand at hindi mahadlangan ang pag-unlad ng mga kaganapan, nagpasya si Eugene na kinabukasan ay maglalabas ng balita tungkol sa kanyang relasyon kay Jo-in. Ayaw ni Han Biso nito, bakit naman makakaapekto sa brand ang iskandalo sa kanya? Ngunit kay Eugene, hindi. Sumagot si Eugene, kumpara sa isang top star at isang sikat na scriptwriter na nagsasama ng hindi pa kasal, hindi ba't mas positibo ang magmahal sa isang matandang kaibigan? Sinabi pa niya na kapag humupa na ang kasikatan, ipopost niya ang balita tungkol sa kanilang paghihiwalay at sa panahong iyon, wala nang papansin. Pagkatapos marinig ito, sumang-ayon si Jo-in sa ideya ni Eugene. Dahil dito, gumuho ang pananaw ni Han Biso sa mundo. Inamin lang niya ang kanyang nararamdaman kay Jo-in at tinanggihan, ngunit ngayon ay pumayag siya kay Eugene ng walang pag-aalinlangan. Natulala si Han Biso. Sa mga sumunod na araw, wala si Han Biso sa mood na gumawa ng kahit ano. Maging ang pagpunta sa tindahan ng kanyang matalik na kaibigan ay nakapagpadama sa kanya ng pagkabagot. Sa sandaling ito, tinawagan ng doktor si Han Biso. Sinabi ng doktor na ang kanyang ina ay may advanced stage cancer. Natigilan si Han Biso. Ngayon, gusto na lang niyang makita ang kanyang ina at tanungin kung bakit niya ito itinago sa kanya. Ngunit nang marinig niyang nagbitiw na ang kanyang ina sa ospital at mamumuhay na bilang siya, bawiin ni Han Biso ang mga salitang sasabihin pa lang niya. Lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Para hindi makita ng kanyang ina, nagdahilan na lang si Han Biso na umalis. Sa kanyang pag-uwi, naalala ni Han Biso ang sinabi ng kanyang ina sa kanya. Lumalabas na ibinenta ng kanyang ina ang bahay para sa natitira niyang mga araw, mas makita niya ang kanyang anak. Nang isipin ito, agad na nagsisi si Han Biso. Kaya kinabukasan, kusang loob siyang tumawag sa kanyang ina para mag-shopping kasama siya at bilhan siya ng damit. Pagkatapos, kasama niya ang kanyang ina sa tindahan ng alahas. Bumili siya ng isang napakalaking diamond ring para ibigay sa kanyang magiging manugang. Ngayon, gusto lang niyang gugulin ang mga darating na araw kasama ang kanyang ina, dahan-dahang bawasan ang mga pagkakamali na nagawa niya dati. Kasabay nito,
ito, buong tindiring nililigawan ni Eugene si Oh Jo-in. Hindi lang siya gumastos ng malaking halaga para ipahayag ang kanilang relasyon, kundi buong ningning din niyang dinala si Oh Jo-in sa kanyang kumpanya para makilala ang kanyang kapatid. Kahit pagkatapos mag-shoot ng commercial, sinadya niyang ipakita ang kanyang pagmamahal kay Oh Jo-in sa harap ng lahat ng staff. Pagdating ng gabi, pagka-uwi pa lang ni Han Biso, narinig na niyang may tumatawag sa kanya. Pagtingin niya, napagtanto niyang ang kanyang karibal pala ang tumawag, si Eugene. Higit pa rito, inaangkin pa niya ang kusina ni Han Biso. Ang mas masahol pa, ipinakita pa ni Eugene ang kanyang pagmamahal kay Oh Jo-in sa harap niya. Agad na naramdaman ni Han Biso na may takot sa mga bagong bagay na may mali. Para ipahayag ang kanyang pagmamay-ari, pagkatapos nilang maupo, agad na lumapit si Han Biso sa kanila at sinadyang tawagin si Oh Jo-in bilang Juin. Muntik nang malaglag ang panga ni Oh Jo-in sa gulat. Agad niyang kinumpirma kay Han Biso, ngunit sa halip na humina, mas lalo pang sumigaw si Han Biso at sinabing nang magkasama silang nanirahan, bawat isa ay nagkasundo ng isang pangalan para sa isa't isa. Nang marinig ito, sinabi ni Oh Jo-in na mabilis siyang masasanay. Ang key dog food na ito ay nagpatayo ng balahibo kay Eugene na nasa tabi nila. Nang makitang nakamit na niya ang kanyang layunin, agad na tumayo si Han Biso at umalis. Ngunit bago umalis, sinadya niyang lumapit at mariing sinabi sa nagpapanggap na mag-asawa na dahan-dahang tikman ang kape. Nang makaalis si Eugene, agad na lumapit si Oh Jo-in kay Han Biso para magpaliwanag. Sinabi niya na bago umalis si Eugene, ipinagtimpla lang siya nito ng kape at wala itong ibang ibig sabihin. Ngunit si Han Biso ay nagsiselos, paano niya mabilis na maaalis ang kanyang galit? Ibinato niya ang bola para ipahayag ang kanyang galit, maliban kung si Oh Jo-in ay mas mahusay sa pagbato. Wala nang paraan si Oh Jo-in para pasayahin si Han Biso, kaya kailangan niyang talunin ito sa kanyang husay sa pagbato. Habang masaya silang naglalaro ng bola, sa susunod na segundo, diretsong sumugod si Oh Jo-in kay Han Biso. Nagkatitigan ang kanilang mga mata at nagulo ang isip nilang dalawa. Kasabay nito, sabay na nakatanggap ng abiso mula sa direktor ang mga kinatawa ng dalawang kumpanya. Nabalitaan na kumpirmado na ang bagong pelikula ni Han Biso. Labis itong ikinatuwa ng dalawang kinatawan na parang mga bata. Sa kabilang banda, naghahanda sina Oh Jo-in at Han Biso ng retirement party para sa nanay ni Han Biso. Akala nila ay maganda ang takbo ng lahat, ngunit hindi nila inaasahan na kinabukasan ay nagkasakit ang nanay ni Oh Jo-in. Lumalabas na habang nakikipag-usap sa ilang matandang kaibigan, lumabas ang nanay ni Han Biso para sumagot ng tawag. Nang bumalik siya, nawala na ang nanay ni Oh Jo-in. Nang tanungin, nalaman niyang mag-isa itong pumunta sa banyo. Naramdaman ng nanay ni Han Biso na may mali. May Alzheimer's disease ang nanay ni Oh Jo-in. Maaaring maligaw anumang oras. Kaya, tinawagan niya si Han Biso at sinabing magkasama silang lumabas para hanapin siya. Nang marinig ni Oh Jo-in na nawawala ang kanyang ina, halos himatain siya sa takot. Agad siyang tumakbo palabas para maghanap, ganap na isinantabi ang kanyang pagiging celebrity. Sa huli, sa tulong ng mga nagdaraan, nakita nila ang nanay ni Oh Jo-in sa isang sulok. Agad na tumakbo si Oh Jo-in para yakapin ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang ina ay balisang lumapit kay Han Biso. Tinatanong kung sino ang magandang babae na ito at bakit siya tinawag na nanay. Natigilan si Oh Jo-in. Nang makatulog ang kanyang ina, umiyak si Oh Jo-in ng labis. Hindi niya inaasahan na makakalimutan siya ng kanyang ina, ang kanyang kaisa-isang anak. Kahit nahanda na siya, hindi niya inaasahan na mangyayari ito ng napakabilis. Sinabihan ni Han Biso si Oh Jo-in na maging mas bukas ang isip. Kahit na nakalimutan na siya ng kanyang ina ngayon, iniisip naman ng kanyang ina na siya ang paboritong estudyante ng kanyang asawa. Siguro ay nag-aalala lang ang kanyang ina na baka magsawa si Oh Jo-in sa pagganap ng papel bilang anak, kaya naman inayos niya na gumanap ito ng mas maraming papel. Dahil isa siyang may kakayahang aktres, naniniwala si Han Biso na kaya niya itong gawin ng maayos. Nang marinig ito, labis na naantig si Oh Jo-in. Hindi niya inaasahan na maipapaliwanag ni Han Biso ng napakahusay ang sitwasyon ng kanyang ina. Lalong lumalim ang pagmamahalan nila. Hindi na napigilan ni Oh Jo-in ang sarili at hinalikan si Han Biso sa pisngi. Natigilan si Han Biso. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakaranas siya ng ganoong pakiramdam ng gaan. Napakakaiba. Nang makareact si Oh Jo-in, muli siyang nagsinungaling na iyon ay isang French thank you kiss. Sinabi rin niya na iyon ang paraan ng pagbati bago matulog. Paano naman maniniwala si Han Biso? Kaya bumalik siya at nag-search sa computer. Totoo nga, ang thank you kiss ay hindi humahawak sa labi. Dahil dito, labis na nahiya si Han Biso at hindi niya alam ang gagawin. Ngayon, pakiramdam niya ay stable na siya. Sa puntong ito, nakabawi na rin ang nanay ni Oh Jo-in. Nag-aalangan na lumapit si Oh Jo-in at nagtanong. Buti na lang, nabawi ng kanyang ina ang kanyang memorya. Nang makaalis ang kanyang ina, nagmungkahi si Han Biso kay Oh Jo-in na dapat silang lumabas at mamuhay bilang magkasintahan para palakasin ang kanilang damdamin. Hindi niya inaasahan na sinabi ni Oh Jo-in na mayroon siyang dinner date kay Eugene para ipahayag ang kanyang pagmamay-ari. Makapal ang mukha ni Han Biso na sumama kay Oh Jo-in. Para ipakita ang kanyang pagiging host, buong tapang na binayaran ni Han Biso ang pagkain. Sa unang tingin ay mukhang payapa, ngunit sina Han Biso at Eugene ay lihim na nag-aagawan kay Oh Jo-in. Nang araw na iyon, inimbitahan sina Han Biso at Oh Jo-in sa isang romantic radio show. Sa segment ng pakikipag-ugnayan sa audience, may nagtanong sa kanila kung ang taong gusto mo ay may napakabait na kaibigang lalaki, ano ang dapat gawin? Ito ay napakalapit sa kung ano ang nararanasan ni Han Biso ngayon, kaya sinabi niya sa audience, hanggat sigurado ka na gusto mo talaga ang taong iyon, dapat mo siyang ipaglaban hanggang sa huli. Ang linyang ito ay malinaw na sinadya para kina Oh Jo-in at Eugene.
Naunawaan din ni Eugene ang ibig sabihin ng mga salita ni Han Biso, kaya pagkatapos ng palabas, imungkahing ni Eugene na manatili muna sa kanila ng ilang araw. Bagamat ayaw ni Han Biso, umayag si Oh Jo-in, kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Pagdating ng gabi, nagmagandang loob si Han Biso na ibigay ang kanyang pajama kay Eugene, ngunit sinabi ni Eugene kay Oh Jo-in na kinamumuhian siya ni Han Biso. Hindi lang iyon, inila pa ni Eugene si Oh Jo-in para masayang maglaro ng laro, ganap na iniwan si Han Biso. Naiwan si Han Biso na bigo at umalis, ngunit pagbalik niya sa kanyang kwarto, ang nasa isip niya ay ang matatamis na sandali ni na Eugene at Oh Jo-in. Upang ipahayag ang kanyang pagmamay-ari, pansamantalang sumulat si Han Biso ng isang script na gagamitin laban kay Eugene. Pagkatapos, hinila niya si Oh Jo-in sa isang tabi, sa dahilan na pag-usapan ang mga linya. Sa pagkakataong ito, si Eugene naman ang naiwan sa isang tabi. Ngunit bawat linya ay isang parinig kay Eugene. Siyempre, hindi na nagpatuloy sa pagbabasa si Oh Jo-in. Pagkaalis ni Oh Jo-in, agad na hiniling ni Han Biso kay Eugene na umamin. Kung talagang gusto niya si Oh Jo-in, huwag na siyang magpaligoy-ligoy patungkol sa nakaraan. Gayunpaman, inisip ni Eugene na dahil marami silang alaala, mas nagpapatunay ito na mas totoo ang kanilang damdamin sa loob ng mahigit 15 taon. Sinabi pa niya na kapag kumilos lang siya ng kaunti, madali niyang makukuha si Oh Jo-in. Natameme si Han Biso pagkarinig nito, lalo na nang makita niya si Oh Jo-in na tinatakpan si Eugene ng kumot. Ang maingat na kilos ni Oh Jo-in ay lalo pang nagpainggit sa kanya. Kaya pagkaalis ni Oh Jo-in, agad siyang lumapit at nagpanggap na buhatin si Eugene papunta sa kwarto. Pagkatapos ay hinila siya pababa sa sahig. Agad na naramdaman ni Eugene ang sakit at tinanong si Han Biso kung ano ang nangyari. Nagsinungaling si Han Biso na gusto lang niya siyang ibalik sa kwarto at hindi niya sinasadyang mahulog siya sa sahig. Pagkatapos niyang paalisin si Eugene, nagmamadaling ibinaba ni Han Biso ang kumot sa sahig, humiga sa sofa at nagkunwaring tulog hanggang sa tulungan siya ni Oh Jo-in na takpan siya ng kumot at doon lang siya nakontento. Pagkakita kay Han Biso na natutulog, agad na naantig si Oh Jo-in. Nang yumuko siya para halikan si Han Biso, biglang pinigilan siya ni Eugene. Natakot si Oh Jo-in at agad na umatras. Nang makita na nabunyag na ang lahat, tinipon na lang sila ni Oh Jo-in. Inakala ni Eugene na pipiliin ni Oh Jo-in ang isa sa kanila. Pero sa halip, inihayag ni Oh Jo-in ang kanyang tunay na nararamdaman, sinasabing gusto niya pareho sina Han Biso at Eugene. Parehong nabigla sina Han Biso at Eugene. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Oh Jo-in na dahil pareho silang napakagaling, nahihirapan siyang magdesisyon, kaya kailangan niya ng oras para mag-isip. Ang mga salitang ito ay agad na nagpasigla sa kompetisyon sa pagitan ng dalawa. Para ipaglaban ang karapatan na maging kasama ni Oh Jo-in, hindi nagpatalo ang dalawa. Mula sa pag-inom hanggang sa pag-ehersisyo, nakikipagkumpetensya sila. Si Eugene ay nagpupush up gamit ang isang kamay sa labas, habang si Han Biso ay nagsusulat ng script sa loob ng kwarto, habang nag-squat at tumatalon. Para makuha ang huling tagumpay, pumasok pa sila sa kusina. Bawat isa ay nagluto ng ilang putahe na gusto ni Oh Jo-in. Ngunit sabi nila, kung gusto mong makuha ang puso ng isang babae, dapat mo munang punuin ang kanyang tiyan. Gayunpaman, malinaw na minamaliit nila si Oh Jo-in. Habang sabik silang malaman kung sino ang mas masarap magluto, nagdadalawang isip si Oh Jo-in sa pagitan nila, ngunit tinatanggap niya pa rin ang pagmamahal na ibinibigay nila ng buo. Sa gabi, pumunta si Eugene kay Han Biso upang humiram ng skincare cream. Hindi niya sinasadyang makita ang isang malaking litrato ni Han Biso na nakasabit sa kwarto. Bigla siyang nainggit, kaya pagdating niya sa kumpanya, naghanap siya ng pinakamadaling makitang posisyon at pinapagdala ang kanyang assistant ng advertisement ni Han Biso para idikit ito at makipagkompetensya kay Han Biso. Hindi nag-atubili si Eugene na dagdagan ang investment sa pelikula. Pinilit niya ang amo ni Han Biso na dalhin si Han Biso para makipag-negotiate sa kanya. Ang layunin ay para purihin ni Han Biso ang magandang litrato na kuha niya. Wala nang nagawa si Han Biso dahil napakayaman ni Eugene. Para makuha ang investment, pinuri na lang ni Han Biso ang litrato na kuha ni Eugene na mas maganda kaysa sa litrato sa kanyang kwarto. Ngunit nang makauwi siya, naramdaman niya na mas malaki ang litrato niya kaysa sa kabila. Dahil ang romantic radio show na pinangunahan ni Oh Jo-in ay umabot sa record-breaking na bilang ng mga tagapakinig, tuwang-tuwa ang representative. Upang ipahayag ang kanyang kasiyahan kay Oh Jo-in, nagpa siya siyang personal na ihatid si Oh Jo-in pauwi. Sa una, gusto lang niyang bisitahin ang bagong bahay ni Oh Jo-in, ngunit hindi niya inaasahang makita si Han Biso na nakalalabas lang ng banyo. Gulat na gulat ang representative at tinanong si Oh Jo-in kung ano ang nangyayari. Mabilis na ipinaliwanag ni Han Biso na nagpunta lang siya roon para ihatid ang script. Dahil wala si Oh Jo-in sa bahay at maraming alikabok sa daan, naligo siya. Bagamat makatwiran ang paliwanag, hiniling pa rin ng representative na maging maingat si Han Biso sa kanyang mga kilos. Dahil kung malalaman ni Eugene, magdudulot ito ng hindi kinakailangang gulo sa brand na kinakatawan ni Oh Jo-in. Sa tamang sandali, lumabas si Eugene at sinabing wala siyang pakialam at sinabi pa niyang magkaibigan sila ni Han Biso. Dahil nabalitaan niyang dinala ni Han Biso ang script para kay Oh Jo-in, nagpunta siya roon bilang isang investor para tingnan ito. Pagkarinig ng sinabi ni Eugene, hindi nag-alala ang representative at umalis na. Upang magpasalamat, inimbitahan ni Han Biso si Eugene na uminom. Sa una, nag-aagawan pa rin silang dalawa sa pagmamay-ari. Ngunit pagkatapos ng 3 baso ng alak, bigla nilang natuklasan na hindi lang nila gusto si Oh Jo-in, kundi marami pa silang parehong hilig. Sa kanilang pag-uusap, natuklasan nila na tila pinaglalaruan ni Oh Jo-in ang kanilang damdamin. Kaya umuwi sila at tinanong si Oh Jo-in. Dahil sa tingin
tingin nila, sa halip na maghintay ng walang direksyon, bakit hindi na lang makipag-date si Oh Jo-in sa isa sa kanila sa isang gabi at pagkatapos ay magpasya agad kung sino ang kanyang pipiliin. Kung hindi papayag si Oh Jo-in, aalis sila agad. Nang pumayag si Oh Jo-in sa kanilang ideya, masaya silang dalawa na parang mga bata. Kinabukasan, suot ang school uniform, dumating si Oh Jo-in sa art exhibition ni Eugene tulad ng napagkasunduan. Sa sandaling makita si Eugene, pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanyang pagkabata. Lumabas na gusto ni Eugene na gamitin ang alaalang ito para gisingin ang damdamin ni Oh Jo-in para sa kanya. Dahil bumalik sila sa nakaraan, nagpakilala silang muli sa isa't isa. Sinabi ni Eugene na ang bawat digital portrait dito ay kumakatawan sa unang beses sa pagitan niya at ni Oh Jo-in. Halimbawa, nang una silang magkita sa edad na 7, in love na siya kay Oh Jo-in sa unang tingin kaya gumuhit siya ng unicorn. Noong panahong iyon, naisip niya na si Oh Jo-in ay parang isang magandang diwata. At ang ika-negatibo 22 ay ang unang beses na umalis siya kay Oh Jo-in upang mag-aral sa Paris. Hindi inaasahan na maalala ni Eugene ang nakaraan ng ganoon kaliwanag. Kaya tinanong ni Oh Jo-in si Eugene kung paano niya naranasan ang mga taong magkalayo sila. Sinabi ni Eugene kay Oh Jo-in na bagamat natupad niya ang kanyang pangarap na magkaroon ng art exhibition, wala si Oh Jo-in sa tabi niya kaya naramdaman niya ang matinding pagkalungkot. Ang kanyang pagbabalik ay para lang hanapin ang pagmamahal niya kay Oh Jo-in na nawala sa paglipas ng mga taon. Sa ganoong paraan, gumugol sila ng isang gabing puno ng alaala. Kinabukasan, tinanong ni Nancy si Oh Jo-in kung ano ang nararamdaman niya para kay Eugene. Sinabi ni Oh Jo-in na bagamat masaya siya sa piling ni Eugene, may kulang pa rin na romantic feeling. Pagbukas ng pinto ni Oh Jo-in sa gabi, natuklasan niya na maingat na inayos ni Han Biso ang isang outdoor camping atmosphere para sa kanya. Labis na naantig si Oh Jo-in. Tinatanong niya si Han Biso, paano mo nalaman na gusto ko ang ganitong atmosphere? Mayabang na sinabi ni Han Biso, gusto ko lang maranasan ang pakiramdam ng camping sa bundok kasama si Oh Jo-in. Hindi ko na inisip ang ibang bagay. Hindi siya kinontra ni Oh Jo-in. Sa halip, inilabas niya ang regalo na inihanda niya para kay Han Biso. Nakita ni Han Biso na paborito niyang music DC ang nasa loob at naramdaman niyang napakagandang mundo. Ang regalong pinapangarap niya ay bigla ang ibinigay ni Oh Jo-in sa kanya. Upang magpakita ng pasasalamat, maingat na inihanda ni Han Biso ang napakasarap na maanghang na kimchi beef noodle para kay Oh Jo-in. Naramdaman ni Oh Jo-in na napakasarap ng lasa dahil ito ang unang beses na naranasan niya ang ibang uri ng camping, ngunit naramdaman pa rin niya ang kaunting panghihinayang. Kung makikita lang sana ang mga bituin, mas perpekto ito. Sinabi ni Han Biso na inayos na niya ang pinakamagandang pwesto para sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinapahiga niya si Oh Jo-in para tingnan. Bagamat hindi masyadong naniwala si Oh Jo-in, humiga pa rin siya kasama si Han Biso. At totoo nga, sa pwesto na inihanda ni Han Biso para sa kanya, mayroong maraming bituin. Upang maramdaman ni Oh Jo-in ang kanyang pagmamahal, sinamantala ni Han Biso ang pagkakataon na pumili ng pinakamaliwanag na bituin at idikit ito sa kamay ni Oh Jo-in. Nag-usap sila ng marami sa gabing iyon, ngunit ang kamay ni Oh Jo-in ay palaging nasa bituin na ibinigay ni Han Biso sa kanya. Hanggang sa umaga, hindi pa rin siya makabangon. Siguro, ito na ang romantic feeling. Sa tamang sandali, nakatanggap si Han Biso ng mensahe mula sa kanyang ama. Nang bumalik si Han Biso upang makita siya, lumabas na mula noong araw sa ospital. Matapos makita ang ina ni Han Biso na umalis kasama ang kanyang first love, hindi na siya mapakali. Dahil hindi pa nagtatagal, nag-file ng divorce ang ina ni Han Biso sa kanya. Bagamat sinabi niya na kahit mag-divorce sila, iiwan niya ang lahat para sa kanya, nakita pa rin niyang malapit ang kanyang asawa at ang kanyang first love, kaya nagduda pa rin siya. Kaya tinawag niya si Han Biso para tanungin ang tungkol sa kanilang relasyon. Inakala ni Han Biso na bantalang ito mula sa kanyang ama upang hindi niya sabihin sa nakaraan na niloko siya. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng kanyang ama na alam din niya ang sikreto ni Han Biso. Dahil sa ina ni Han Biso, minsan ay naramdaman niya na siya ay ama ni Han Biso, kaya hindi niya ito sinabi. Sa sandaling ito, biglang na-realize ng kanyang ama na mali ang nasabi niya. Kaya nagsinungaling siya na hindi kinikilala ni Han Biso na ama niya, kaya naramdaman niya ito. Natigilan si Han Biso nang marinig ito, kaya agad siyang nagpunta sa nursing home para hanapin ang kanyang ina at tanungin siya tungkol sa sikreto na sinabi ng kanyang ama. Baka iba ang tunay niyang ama? Alam ng kanyang ina na hindi na niya ito maitatago pa, kaya inamin niya ang sinabi ni Han Biso. Ngunit gusto pa rin niyang ayusin ang relasyon ni Han Biso at ng kanyang stepfather, kaya nakipagkita siya sa kanila. Dahil sa tingin niya, kahit na stepfather, matutulungan pa rin niya si Han Biso sa mga mahalagang pagkakataon. Kung tutuusin, malapit nang matapos ang kanyang oras. Binigyang diin ng stepfather ang pagmamahala ng mag-ama at nagpanggap na hindi niya alam kung bakit siya iniiwasan ni Han Biso. Sinabi niya kay Han Biso na sa harap ng kanyang ina at niya, sabihin kung bakit siya lumayo sa kanya. Hindi gusto ni Han Biso na mag-alala ang kanyang ina, kaya nanahimik siya. Nang makita ito, nagkunwari ang kanyang stepfather na gusto nilang mag-usap ng mag-isa, kaya pinaalis niya muna ang kanyang ina. Ngunit pagkaalis ng kanyang ina, agad na nagbago ang mukha ng kanyang stepfather. Tinanong niya si Han Biso, masaya ka ba na ang taong kinamumuhian mo sa loob ng mahigit 15 taon ay hindi mo tunay na ama? Gusto sana ni Han Biso na may sabihin, ngunit pinutol siya ng kanyang stepfather. Sinabi ng kanyang stepfather na dahil tinago ni Han Biso ang sikreto ng maraming taon, kung ayaw niyang
nalungkot ang kanyang ina sa huling sandali, dapat tulungan niya siyang itago ang sikretong iyon. Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Hanbiso. Pagkatapos bumalik ni Hanbiso, napanaginipan niya ang kanyang stepfather na nangangaliwa sa loob ng bahay. Naramdaman niya na ang kanyang stepfather ay hindi lang basta-basta gusto niyang itago ang kanyang pangangaliwa. Kaya hinanap niya ang kanyang stepfather upang malaman ang tunay na intensyon nito. Alam ng stepfather na hindi sasaktan ni Hanbiso ang kanyang ina, kaya hindi na siya nagpanggap pa. Diretso siyang nagsalita kay Hanbiso. Matagal na siyang nagpanggap bilang ama sa loob ng maraming taon dahil gusto niyang makuha ang ospital na ito. Dahil hindi interesado si Hanbiso sa ospital, dapat ibigay ito ng kanyang ina sa kanya. Nang makita ni Hanbiso ang sakim ng ngiti ng kanyang stepfather, sumumpa siya sa sarili na hindi niya ito papayagang magtagumpay. Pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, pumunta si Hanbiso sa nursing home at sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa pangangaliwa ng kanyang stepfather. Nabigla ang kanyang ina. Hindi niya inaasahan na ang taong kasama niya sa lahat ng oras ay gagawa ng ganoong kahiyahiyang bagay. Kaya galit na galit ang kanyang ina at pinuntahan ang kanyang stepfather. Tinanong niya kung bakit siya ganoon kasama at walang hiya. Malinaw na gusto lang ng mag-ina ang isang mapayapang pamilya, ngunit pinilit niya si Hanbiso na umalis sa bahay. Kung hindi sinabi ni Hanbiso sa kanya, hindi niya malalaman na ang taong kasama niya araw at gabi ay ganoon pala kasama. Nang makita na nabunyag na ang lahat, hindi na nagpanggap ang stepfather. Direkta niyang hiningi sa ina ni Hanbiso na tuparin ang kanilang napagkasunduan bago mag-divorce, na ipaubaya sa kanya ang pamamahala ng ospital. Sinabi pa niya na sa simula pa lang, nang pumayag silang magpakasal, may kasunduan na sila na basta't magiging mabuting ama siya, ibibigay niya ang ospital sa kanya. Ngayon ay natapos na niya ito, kaya karapat dapat siyang makuha ito. Nang marinig ang mga walang hiyang salitang ito, nagalit ang ina ni Hanbiso. Sinugod niya ito at sinampal. Pagkatapos, ipinahayag niya na magsasagawa siya ng board meeting upang tanggalin siya sa posisyon bilang direktor ng ospital at isa publiko ang kanyang pagtanggap ng suhol at iligal na paglalabas ng personal na impormasyon ng mga pasyente. Bago umalis, inutusan niya itong mag-impake at umalis sa lalong madaling panahon dahil nagpasya siyang ibenta ang bahay. Gayunpaman, hindi pumayag ang stepfather. Tinawagan niya si Hanbiso at tinanong kung bakit niya sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang pangangaliwa. Sasagot sana si Hanbiso, ngunit bigla siyang nataranta at hindi makapagsalita. Agad na nagmaneho si Hanbiso sa ospital para hanapin si Dr. Yoon. Sinabi ng doktor na huwag siyang mag-alala. Pansamantala lang siyang nagkaroon ng problema sa pagsasalita dahil sa matinding stress na nararanasan niya. Pagkatapos ng ilang oras, kapag bumuti ang kanyang kalooban, natural na siyang gagaling. Kinabukasan, pumunta si Ojoin para makita si Hanbiso. Dahil nakita niya si Hanbiso na laging nalulungkot, pumunta siya ng maaga para aliwin siya. Gayunpaman, nag-aatubili si Hanbiso at hindi makapagsalita. Agad na naramdaman ni Ojoin na may mali, kaya tinanong niya si Hanbiso kung ano ang nangyari. Ngunit itinulak siya ni Hanbiso at nalulungkot na lumayo sa isang tabi. Sa sandaling ito, nakita ni Ojoin ang gamot sa lamesa. Sa wakas, natuklasan niya na si Hanbiso ay may aphasia. Sa pagkakataong ito, tinawag ni Eugene si Ojoin sa kanyang kumpanya. Sinabi niyang upang ipakita ang kredibilidad ng tatak ng kosmetiko, iminungkahi ng departamento ng marketing na gampanan niya ang papel ng presidente at gumawa ng commercial sa piling ni Ojoin. Sinabi ni Ojoin na bilang itinalagang tagapagsalita ng kumpanya, dapat siyang aktibong makipagtulungan sa mga aktibidad sa marketing, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ang paggawa ng ilang commercial ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkakasala kina Eugene at Hanbiso. Tahimik si Eugene tungkol sa date nila noong gabing iyon, sa kanyang isip ay mayroon na rin siyang sagot. Pagkatapos nito, pumunta si Ojoin sa kumpanya upang hanapin ang kanyang ahente. Upang matulungan si Hanbiso na malampasan ang kanyang aphasia, nagpasya siyang sabihin sa kanyang ahente na sila ni Hanbiso ay nagsasama. Pinakinggan ito ng ahente nang may pagdududa, hindi niya akalain na ang kanyang alaga ay lihim na nakatira kasama ng iba. Kaya galit siyang inutusan si Ojoin na paalisin si Hanbiso. Kung hindi ay hindi na niya muling kikitain si Ojoin. Pagkatapos ay umalis siya nang hindi lumilingon. Naiwan si Ojoin ng mag-isa. Pagkabalik sa bahay, sinabi ni Ojoin kay Hanbiso na inamin niya sa kanyang ahente na nakikipag-date siya kay Hanbiso at nakatira kasama nito. Alam ni Hanbiso na ang pagsisiwalat ng kanilang relasyon ngayon ay makakaapekto sa karera ni Ojoin, kaya ginamit niya ang kanyang cellphone upang tanungin siya kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi ni Ojoin kay Hanbiso, dahil mahal kita. Lubhang na antig si Hanbiso, kaya bigla niyang tinawag ang pangalan ni Ojoin. Kinikilig na kinabahan ang dalawa, agad na niyakap ni Hanbiso nang mahigpit ang bewang ni Ojoin. Nagpasya si Hanbiso na kalimutan ang nakaraan at simula ngayon ay mamuhay na kasama si Ojoin nang walang kahihiyan. Gayunpaman, mahirap hulaan ang mga pangyayari. Sa araw na iyon, nakatayo si Hanbiso sa tabi ni Ojoin habang binabasa nito ang mensaheng isinulat niya sa papel. Naalala niya ang mukha ni Ojoin na puno ng kaligayahan. Ipinahayag din ni Hanbiso ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit hindi lang tiningnan ni Ojoin si Hanbiso, kundi tinalikuran niya ito at pumasok sa silid sa harap niya. Upang hanapin siya,
Inakala ni Han Bisuo na sinasadya siya ni Oh Jo-in na tuksuhin, ngunit nang sumunod siya, napagtanto niyang walang refleksyon nito sa salamin. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakaputi ang lumitaw sa likuran niya. Para bang may napagtanto si Han Bisuo, kaya tinanong niya ang lalaki, naglaho ka ba sa harap ni Oh Jo-in? Sinabi ng lalaki na kahit hindi siya ang gumawa nito, naglaho nga siya. Sinabi pa niya kay Han Bisuo, simula ngayon, alagaan mo ng mabuti ang mga tao sa paligid mo, kung hindi ay tuluyan kang maglalaho sa mundong ito pagkatapos ng 49 na araw. Nakita ng lalaki na hindi naniniwala si Han Bisuo, kaya patuloy niyang sinabi kay Han Bisuo, bukas, 3:00 ng hapon, maglalaho ka sa harap ng babaeng mahal mo. Matapos umalis ang lalaki, nagtago si Han Bisuo sa kanyang silid at nag-isip magdamag. Pakiramdam niya, ang lahat ng nangyari ay ilusyon lamang. Kaya kinabukasan ng umaga, tiniyak ni Han Bisuo na tawagan si Oh Jo-in para makipagkita. Ngunit dahil may schedule si Oh Jo-in, sinabi niyang 3:00 ng hapon na siya makakapunta. Agad na naalala ni Han Bisuo ang sumpa ng misteryosong lalaki kahapon. Hindi niya alam kung nagkataon lang, ngunit hiniling pa rin niya kay Oh Jo-in na baguhin ang oras ng kanilang pagkikita bago mag 2:00. Kahit abala ang kanyang schedule, nangako pa rin si Oh Jo-in na darating siya sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil sa traffic sa daan, 3:00 na ng hapon nang dumating si Han Bisuo sa lugar. Naghihintay na si Oh Jo-in doon. Masayang lumapit si Han Bisuo para batiin si Oh Jo-in. Ngunit hindi siya nakita ni Oh Jo-in. Hindi rin narinig ni Oh Jo-in ang sinabi niya. Sa sandaling iyon, biglang napansin ni Han Bisuo na walang anino niya sa salamin ng kabinet ng alak. Sa wakas, natakot siya. Dali-dali siyang lumapit upang hawakan si Oh Jo-in. Ngunit nagulat lamang si Oh Jo-in. Malinaw na naramdaman ito ni Oh Jo-in, ngunit wala namang tao sa paligid. Agad siyang nakaramdam ng kilabot, pagkatapos ay mabilis na kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas. Tiningnan ni Han Bisuo ang likod ni Oh Jo-in habang papalayo ito. Alam niyang totoo ang sinabi ng misteryosong lalaki kagabi. Maglalaho siya pagkatapos ng 49 na araw. Ngayon, talagang nawasak na si Han Bisuo. Sumigaw siya para lumabas ang misteryosong lalaki. Gusto niyang malaman kung bakit siya. Ngunit hindi lumitaw ang misteryosong lalaki. Sa desperasyon, nagpunta si Han Bisuo sa tindahan ng mga record at nagkataon na naghihintay si Oh Jo-in sa kanya doon. Gusto sanang ipaliwanag ni Oh Jo-in kung bakit hindi siya lumitaw. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Han Bisuo. Hindi mahalaga ang mga bagay na iyon. Inakala ni Oh Jo-in na sinisisi siya ni Han Bisuo sa maaga niyang pag-alis, kaya pinatong niya si Han Bisuo sa kanyang balikat upang aliwin ito. Ngunit galit na sinabi ni Han Bisuo na walang kabuluhan ang ginagawa niyang mga bagay na walang katuturan. Naguluhan si Oh Jo-in. Naramdaman niyang talagang walang katwiran si Han Bisuo, kaya galit siyang umalis. Sa gabi, muling lumitaw ang misteryosong lalaki at tinanong ni Han Bisuo kung may paraan upang hindi siya maglaho. Sinabi ng lalaki kay Han Bisuo na mamuhay ng maayos at huwag maging malungkot kahit na isang sandali lamang ng kalungkutan. Pagsisisihan niya ito sa huli. Pagkatapos ng isang gabing lasing, nagpunta si Han Bisuo sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina na malubha ang sakit. Nakita niya ang kanyang ina na naghihirap araw-araw at ang sakit ng paghihiwalay sa mga mahal sa buhay. Ngunit kailangan pa ring ngumiti. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang ina, paano mo nagawa yan? Kung ako, hindi ko talaga magagawa. Sinabi ng ina kay Han Bisuo na dati siyang umiyak, natakot, nagdasal, at inisip din na ito ay kawalang katarungan ng Diyos. Ngunit kalaunan ay naintindihan niya, sa halip na sayangin ang oras sa sakit at kalungkutan, mas mabuting mamuhay na lamang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Dala ang magagandang alaala. Sa gabay ng kanyang ina, pagka-uwi ni Han Bisuo, niyakap niya si Oh Jo-in at humingi ng tawad sa kanya. Upang makabawi kay Oh Jo-in sa mga nakaraang araw, nagpa siya si Han Bisuo na iayain siya sa tindahan ng mga record. Dito, sinabi ni Han Bisuo kay Oh Jo-in, basta't hindi siya magtatanong tungkol sa mga nangyari sa mga nakaraang araw, maaari niyang sang-ayunan ang lahat ng iba pa. Sumang-ayon din si Oh Jo-in kay Han Bisuo. Pagkatapos nito, wag lumipat, wag magpaalam. Kung lalabagin ang mga patakaran, magkakaroon ng malagim na kahihinatnan. Sa gabi, iminungkahi ni Oh Jo-in na matulog si Han Bisuo sa kanyang silid. Diyos ko, totoo ba ito? Labis itong ikinatuwa ni Han Bisuo. Hindi inaasahang, sa susunod na segundo ay nakita lamang si Han Bisuo na nakahiga sa kama. Gusto lang pala ni Oh Jo-in na magpalit ng silid kasama siya. Nahulaan ni Oh Jo-in ang maliliit na pag-iisip ni Han Bisuo. Kinaumagahan, lihim na bumalik si Han Bisuo sa kanyang silid. Nakita niya ang mensaheng puno ng pagmamahal ni Oh Jo-in na nakasulat sa computer. Pagkatapos ay tiningnan niya ang maliit na mukha ni Oh Jo-in na natutulog. Agad na inilapit ni Han Bisuo ang kanyang labi kay Oh Jo-in. Pagkatapos ng 1-0 segundo ng pagtikim, nagutom na rin sila. Kaya lumabas ang dalawa. Nagluto siya ng napakasarap na maanghang na beef noodles. Nang makita ni Han Bisuo na masayang kumakain si Oh Jo-in, tinikman din niya ito dahil napakatamis ng bahaging ito. Natapos na ng editor ang pag-review nito at napakaganda raw. Samantala, medyo gumaling na ang ina ni Han Bisuo at dinala niya rin ang ina ni Oh Jo-in sa isang road trip. Sa panahong ito, nagpakuha din sila ng litrato ng magkasama at ipinadala kay Han Bisuo. Bilang ganti, nagpakuha din sila ng matamis na litrato ng magkasama at ipinadala sa dalawang ina. Nang makita ng dalawang ina kung gaano katamis ang kanilang mga anak, pumunta sila sa templo upang ipagdasal ang dalawa. Inisip nila ang magandang buhay may asawa ng dalawa. Habang masaya silang dalawa, sa susunod na sandali ay biglang nawala ng malay ang ina
ni Han Biso. Nang magising ang ina ni Han Biso, si Han Biso, tinangkang kumbinsihin ni Han Biso ang kanyang ina na sumailalim sa chemotherapy para sa cancer dahil ayaw niyang maagang mawala ang kanyang ina. Kahit isang araw lang, isang buwan o isang minuto pa siyang manatili, handa siyang gawin ito. Pumayag ang ina, ngunit umasa siyang magdao si Han Biso ng paalam na party tulad ng isang paunang libing para sa kanya. Gusto niyang gamitin ang natitira niyang oras upang magkaroon ng magandang alaala para sa kanyang sarili dahil alam niyang mayroon siyang malubhang sakit. Kahit sumailalim siya sa chemotherapy, maaari lamang itong magpahaba ng kaunti. Nang umalis sa ospital, matapos masaksihan ni Han Biso ang pagtangis ng mga pamilya sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, muli siyang nag-alinlangan kay Oh Jo-in. Nagpunta siya sa tindahan ng musika nang may kawalan ng pag-asa. Iniisip ang kanyang nakaraan kasama si Oh Jo-in. Walang humpay na sumasagi sa isip ang magagandang alaala. Sa pagtingin sa magagandang alaala ng dalawa, hindi maiwasang isipin ni Han Biso kung gaano kalungkot si Oh Jo-in matapos siyang biglang maglaho. Kaya pagbalik ni Oh Jo-in, nakipaghiwalay siya kay Oh Jo-in. Ang biglaang pangyayaring ito ay ikinabigla ni Oh Jo-in. Hindi niya ito kaagad matanggap kaya gusto niyang magpanggap na hindi niya narinig at patuloy na tumakbo. Ngunit pinigilan siya ni Han Biso at sinabing ito ang laging niyang gusto. Sa pagkakataong ito, talagang nasaktan si Oh Jo-in. Ngunit kinabukasan, pumunta pa rin si Oh Jo-in sa burol ng ina ni Han Biso. Dahil sa takot na malungkot ang ina ni Han Biso, pareho silang tahimik na nakakaunawa, kaya walang sinuman ang nagbitaw ng malungkot na salita. Pinag-usapan nila ang pinakasimpleng mga bagay sa pamilya, tulad ng lahat ng matatanda sa bahay. Ang kanilang paksa ay palaging umiikot sa mga bata. Upang hindi mapalungkot ang mga matatanda, tinitingnan pa rin nila ang isa't isa ng may pagmamahal tulad noong sila ay baliw na baliw sa pag-ibig. Pagkatapos ng libing, tinawag ni Oh Jo-in si Han Biso sa silid ng musika. Dahil ayaw niyang tiisin ang ganoong bagay, nagpa siya si Oh Jo-in na bumitaw. Kaya't ibinalik niya ang singsing na ibinigay ng ina ni Han Biso kay Han Biso. Bago umalis, sinabi ni Oh Jo-in kay Han Biso na manatili sa tabi ng kanyang ina dahil hindi na gaanong mahaba ang oras ng kanyang ina. Sa gabi, pinatulog ng ina si Han Biso sa tabi niya. Si Han Biso, tulad noong bata pa, ay yumakap sa bisig ng kanyang ina. Sasamahan niya ang kanyang ina hanggang sa huli. Hindi nagtagal. Kinuha pa rin ng malupit na sakit ang kanyang ina. Pagkamatay ng kanyang ina, para manhidin ang kanyang sarili, ikinulong ni Han Biso ang kanyang sarili sa kanyang silid. Nagtatrabaho maghapon at magdamag upang makagawa ng script. Dahil ito ang script na isinulat niya batay kay Oh Jo-in. Upang hindi siya magsisi, nais niyang tapusin ito sa natitira niyang oras. Hanggang sa araw na iyon, naroroon ang Team 5 sa pagbabasa ng script. Nang ipaliwanag ang bahagi ng pag-ibig pagkatapos ng amnesia, naramdaman ni Oh Jo-in na kahit nawala na ang alaala, umiiral pa rin ang pag-ibig sa subconscious. Gayunpaman, sinabi ni Han Biso na kung nawala na ang alaala, kung gayon, pag-ibig man o takot, lahat ay dapat magsimula muli. Naramdaman ni Oh Jo-in na iniiwasan ni Han Biso ang kanyang damdamin sa kanyang puso, kaya pagkatapos ng trabaho, nagpunta siya sa tindahan ng musika para hanapin si Han Biso at tinanong kung minahal ba siya nito. Sumagot si Han Biso, kung nandito ka lang para masaktan, sige lang. Sinabi ni Oh Jo-in kay Han Biso na huwag sabihin ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban, kung hindi, siya lang ang masasaktan. Nang gustong umalis ni Oh Jo-in, biglang naglaho si Han Biso sa kanyang harapan. Nagulat si Oh Jo-in, bago pa siya makareact, walang malay na hinila ni Han Biso ang kanyang kamay. Takot na takot si Oh Jo-in at patuloy na umurong. Sa pagtingin sa walang laman na silid, nagmamadaling tumakbo palabas si Oh Jo-in. Ngunit pagka-uwi niya, muling lumitaw si Han Biso sa kanyang likuran. Tila may napagtanto si Oh Jo-in. Bumalik siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang telepono at naghanap ng mga kaso ng biglaang pagkawala ng tao. Sa wakas ay nalaman din niya kung bakit siya iniwan ni Han Biso. Kaya nang bitbit ni Han Biso ang kanyang bagahe at umalis, agad na hinabol ni Oh Jo-in si Han Biso at niyakap ng mahigpit. Sinabi ni Oh Jo-in na kahit matatakot siya, kapag biglang naglaho si Han Biso, mas masakit ang kasalukuyang paghihiwalay. Mas gusto niyang makasama si Han Biso hanggang sa huli dahil mahal niya si Han Biso at ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay ni Han Biso sa kanya. Nang marinig ang mapagmahal na pagtatapat ni Oh Jo-in, hindi na napigilan ni Han Biso ang kanyang pagkabalisa. Kaya lumapit siya at hinalikan si Oh Jo-in. Pagkatapos noon, nagpakasasa sila sa isang gabi ng kalokohan. Dahil napakainit ng eksenang ito, tinulungan na lang kayo ng editor na panoorin ito. Kinabukasan, pumunta si Han Biso sa nursing home upang kunin ang mga naiwan ng kanyang ina. Sa ilalim ng isang maliit na kahon, natagpuan niya ang isang lumang larawan na naninilaw. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, ang taong iyon ay lubhang kahawig na misteryosong lalaki na lumitaw kanina. Tila may napagtanto siya, kaya't kinuha niya ang mga bulaklak at nagpunta sa tabing ilog. Matapos magbigay pugay sa kanyang ina, muling lumitaw ang misteryosong lalaki sa tabi niya. Lumabas na ang lalaking iyon ay ang ama ni Han Biso. Dahil sa isang aksidente sa trapiko noong bata pa, hindi niya kayang samahan ang ina ni Han Biso hanggang sa huli. Kaya nang maaksidente si Han Biso, pinahaba ng ama ang buhay ni Han Biso. Ang layunin ay samahan ni Han Biso ang kanyang ina hanggang sa huli. Kahit hindi niya kayang panatilihing buhay si Han Biso, naintindihan ni Han Biso ang pag-ibig. Matapos malaman ni Han Biso ang buong kwento, sa wakas ay nabawasan ang kanyang mga alalahanin. Pagka-uwi niya, sinabi
Sinabi ni Han Biso ang lahat kay Oh Jo-in at pinasalamatan si Oh Jo-in sa patuloy na pag-unawa sa kanyang kawalang katwiran. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Han Biso ang pagtatapos ng script. Maingat ding inorganisa ni Oh Jo-in ang seremonya ng pagkumpleto para sa kanya. Pagkatapos nito, nagpunta si Han Biso sa kumpanya, nagpaalam sa bawat kasamahan at ibinigay ang kanyang lihim sa pagsusulat sa kanyang assistant. Sinabihan siyang balang araw ay kuhanin ang kanyang posisyon sa kumpanya. Pagkatapos ay dinikit niya ang mga sticky notes sa buong bahay. Umaasa na pagkatapos niyang biglang maglaho, si Oh Jo-in ay makapamuhay ng maayos. Dahil alam niyang wala na siyang gaanong oras, kaya mas pinahahalagahan ni Han Biso ang oras niya kasama si Oh Jo-in. Sa gabi, natutulog si Han Biso at Oh Jo-in sa kama, nag-uusap tungkol sa hinaharap. Nagkamping sila kasama ang pamilya, naglakad ng magkasama sa isang daan na puno ng bulaklak. Ang apat na panahon ay nagbabago taon-taon, ngunit ito ay imahinasyon lamang ni Han Biso. Pagkalipas ng 12 oras, sa wakas ay naglaho si Han Biso sa bisig ni Oh Jo-in. Bagamat handa na siya para dito, nangyari pa rin ito. Labis na nasaktan si Oh Jo-in. Gayunpaman, nangako siya kay Han Biso na mamuhay ng masaya. Ang pelikulang isinulat ni Han Biso ay matagumpay at naging sikat. Patuloy na namuhay si Oh Jo-in ng masaya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang taon pagkatapos, nakatanggap siya ng liham na ipinadala ni Han Biso noon. Umaasa siyang pagkatapos basahin ni Oh Jo-in ang liham na ito ay tuluyan na siyang makakalimutan. Ngunit paano magagawa iyon ni Oh Jo-in? Paminsan-minsan ay bumibisita pa rin siya sa mga lugar kung saan sila nagpunta. Nararamdaman pa rin niyang inihihikayat siya ni Han Biso. O kaya, kapag siya ay tumatanggap ng parangal, lumilitaw pa rin si Han Biso upang batiin siya. Kahit wala si Han Biso sa kanyang tabi, dala pa rin ni Oh Jo-in ang kanyang pag-ibig at ngingiti habang sumusulong. Sana, ang mga may mahal sa buhay pa sa kanilang tabi ay pahalagahan ang bawat sandali kasama sila. Dito nagtatapos ang pelikula ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.